Nakita namin yung post mo on Twitter kung saan gumawa ka nga nitong summary ng iyong assessment on the 2025 budget. Anong masasabi mo nga dito sa budget natin sa susunod na taon? Well, actually ang motivation ko do'n DJ Shasha kasi maraming numero na lumalabas sa media at sa social media. Kaya minabuti ko na tingnan yung, report ng Bicameral Conference, Committee at tignan kung ano yung mga pagbabago na ginawa nila in a graph, para mas makita natin yung, big picture. At dito sa, post ko nga ay klarong-klaro kung sino yung mga winners tsaka yung mga losers doon sa nangyaring Bicameral Conference Committee meeting. At nakikita natin yung pinakamalaking winner ay yung DPWH. Grabe, yung bar dun sa chart kung saan pinakita yung dagdag dun sa kanilang budget ay talagang higante kumpara doon sa dagdag sa ibang mga ahensya at opisina. Tapos sa kabilang banda ay ang dami ding mga kaltas doon sa mga importanteng gastusin sa edukasyon, kalusugan, at nangunguna nga dito doon sa pinakababa ng chart naman ay yung PhilHealth subsidy na lagi nating pinag-uusapan. Pero gusto ko ring i-highlight yung ibang mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin tulad ng 4Ps program or yung Pantawid Pamilyang Pilipino program na kinaltasan nila ng 50 billion doon sa 2025 budget. Yung pension and gratuity fund na pinagkukunan din ng pension para sa mga retiradong kawani ng gobyerno at yung military and uniform personnel ay nabawasan din. Tapos si Department of Health, Transportation, CHED, Agriculture, DOLE, and yung DepEd nga, yung kanilang computerization program. So ayun kailangan nating i-balanse or kailangan nating makita sino yung mga nanalo at sino yung mga talo at klaro siya doon sa graph. Oo. Kung ikukumpara natin ito no, yung budget na meron tayo for 2025 to 2024 based dito sa pag-aanalisa mo, kung ganito ba parang simula ng umupo ang Pangulong Marcos, patuloy na nadadagdagan yung DPWH budget at patuloy din namang nababawasan yung ibang mga ahensya na mas kailangan sana ng mga Pilipino? Tama yun, DJ Sasha. Sa pag-aanalisa namin nila Saiza Suzara na dating nasa DBM at ngayon ay isang analyst, budget analyst, ay ito na yung obserbasyon namin na simula noong umpisa ng Marcos administration, yung una nilang budget, 2023 budget, ay talagang lumulobo yung tinatawag na unprogrammed appropriations. At napansin namin na marami sa mga big ticket infrastructure projects, kabilang yung Metro Manila Subway na ngayon ay tinatayo na yung ilang mga istasyon, ay nilagay ba naman doon sa unprogrammed appropriation. So in other words, ay hindi pinondohan at mapupondohan lang siya kung merong sobrang pera yung gobyerno. So ano yung implikasyon nito sa ordinaryong tao? Imbis na yung traffic ay masolusyonan, ay marami sa mga trend sana na magsosolusyon sa traffic ay matatagalan pa. Baka maraming taon pa ang lumipas bago makumpleto ang mga ito dahil nga hindi nga nilagay doon sa budget. So hindi lang yung Metro Manila Subway kundi yung iba pang mga railway system. So ayun damang-dama ng mga ordinaryong Pilipino ang implikasyon ng kakaibang mga budget ngayong Marcos administration. Pero ngayong taon, DJ Chacha, grabing nangyari sa PhilHealth nga. Ito yung talagang umagaw sa mga headline kasi importanteng mga gastusin sa edukasyon at kalusugan yung kinaltasan. At even yung DepEd na ngayon ay meron nga tayong 90% learning poverty rate na dapat nagbubuhos talaga ng resources para sa edukasyon ay mas malaki pa yung DPWH kahit na pagsamahin mo lahat ng mga education agencies. So bukod sa labag yun sa konstitusyon ay taliwas din yun dun sa kailangan nating investment na ginagawa para sa ating kinabukasan. JC, nabanggit mo, foreign assisted projects. Alam natin itong kasalukuyang budget, practically wala ngang alokasyon, no? Pati nga sa flood control wala yung for Metro Manila. Pati sa 2025, wala din siya o meron naman pero hindi napasama dito itong sa sa railway system natin? Yes, kung susuriin ninyo, Manong Ted, yung report ng Bicameral Conference Committee, napakahaba ng listahan ng mga infrastructure projects na inilagay doon sa unprogrammed Mhm. appropriation. Kabilang yung Metro Manila Subway, yung MRT3 rehabilitation, yung sa EDSA, may rehabilitation project, ayun, nakalagay din doon. Yung North-South Commuter Railway na sana ay magdudugtong sa Clark hanggang sa Laguna, ay nakabinbin din yan, nasa unprogrammed funds din yan.
at kabilang napakarami pang mga ports, airports at iba pang mga infrastructure projects na ito nga yung kakaiba Manong Ted kasi 'di ba pinagmamalaki yung Build Better More kung saan trilyong piso daw ang gagastusin ng Marcos administration para sa infrastructure projects, sa mga tren, airport, etc. Pero nilagay sa program appropriations at ito ay nangyari na rin last year by the way. So para sa budget ngayong taon. So in fact may mga ilang opisyal na ng gobyerno na sa mga hearing sa Kongreso, medyo napaamin sila, nadulas yung dila nila na inamin nila na madedelay ang marami sa mga proyekto na ito. So ibig sabihin yung traffic ay tiis-tiis lang talaga Okay, muna. okay.